Welcome sa Hey Anime Sensei. Sa ating pagpapatuloy ay ipinaliwanag ng babae kung bakit niya tinawag si Seika na isang halimaw. Ito ay dahil ayaw lumapit sa kanya ang mga elementals at hindi dahil sa wala itong mana kundi iniiwasan nila si Seika dahil sa katulad ng pag-iwas umano ng mga elementals sa hindi kaaya-ayang amoy ng mga demonyo. Pinagtanggol ni Eva ang kanyang master at sinabi nitong kahit kakaiba si Seika ay tao pa rin ito at sinabing kilala niya ito simula pagkabata dahil lumaki silang pareho sa mansyon ng mga Lamprobe. Tinanong pa ng babae kung ang Earl na si Blaze at ang asawa niya ang totoong mga magulang ni Seika na sinagot ni Eva na ang Earl ang kanyang ama at hindi niya alam kung sino ang nanay ni Seika. Natapos ang pag-uusap na hindi pa rin kumbinsido ang babae na isang tao si Seika at binalaan pa si Eva na iwasan ang kanyang master dahil ito ay delikado at pagkatapos ay isinama ang batang babae para makita ang harem na sinasabi ng prinsipe. Mabilis na nakarating si Seika sa bundok sa kinaroroonan ng dragon dahil sumakay ito sa isa sa mga alagad niyang devils. Nang makita siya ng dragon ay inatake siya nito ngunit wala itong epekto dahil sa kanyang napakatibay na barrier. Naulit pa ang pag-atake nito pero madali lang itong naiiwasan ng batang lalaki gamit ang kanyang teleportation magic. Tinawag ni Seika ang isang alagad niya para hindi makagalaw ang dragon at pagkatapos ay gumawa ito ng fireproof na net para tuluyan na itong hindi makalipad. Nagtakang tinanong ni Yuki ang kanyang master kung bakit hindi niya kaagad hinuli ito gamit ang net at sa halip ay ginamit pa si Ayakashi na isang demon. Sinagot ito ni Seika na masasaktan lamang ang dragon kapag tinamaan ng net ang mga pakpak nito habang lumilipad na pinagtaka ni Yuki, dahil bihira lamang itong maawa sa mga nilalang. Nagtaka si Yuki nang makitang may itlog ang dragon kahit na ito'y lalaki. Ang paliwanag ng batang lalaki dito ay nagpalit ng kasarian ang dragon na mula sa pagiging lalaki patungo sa babae. Katulad ng mga isda na maaaring magbago ang kasarian depende sa kanilang kapaligiran. Hindi umano bihira ang mag-reproduce kahit babae lamang dahil ginagawa na ito ng mga butiki at ahas na posible na ganito rin ang ginawa ng lalaking dragon matapos mamatay ang partner nito. Matapos paikutin ang itlog ay naisip ni Seika na totoo ang alamat na nag-hatch ng dragon ang Maharlika ng Estelia. Nilibot naman ng elf na babae si Eva sa harem ng kaharian. Kwento nito na sa harem na ito ay naninirahan ang royal brides at mistresses, at hindi lamang ito isang entablado na katulad ng iniisip ng karamihan at ikaw na isang anime lover. May nagtuturo din sa harem na ito para mahubog ang mga babae para maging isang magaling na public officials sa hinaharap pero hindi rin maalis ang katotohanan na karamihan sa reyna ng bansa ay dito nanggaling, na ang dahilan kaya ito naging isang harem. Sinabi lamang ito ng babae para mag-iba ang tingin ni Eva sa harem ng kaharian at para mapaganda ang imahe ng prinsipe sa kanya, at sa huli ay tinanong niya ang batang babae kung kaya nitong manatili sa tabi ng prinsipe para suportahan. Napagod si Seika dahil siya ang inasahan ng dragon para painitan ang kanyang itlog. Naisip ni Seika na bumalik na muna para ibigay ang mensahe na hindi na delikado ang dragon pero hindi siya nito hinayaang umalis. Matapos ipakita kay Eva kung ano ang harem ng kaharian, ay sumunod nitong dinala ang batang babae sa terrace ng kaharian na may nag-aantay na dalawang lalaki na mga advisor pala ng prinsipe, para tumulong sa pagpapalaya kay Eva bilang isang slave. Nagbigay na ng pera ang prinsipe na base sa estimation ng kanyang advisor para bilhin ito si Eva kay Seika. Tinutulan naman ito ng batang babae at ginawa niya lamang na alibay na kinakailangan pa ito ng pag-aproba ni Seika. Saad ng prinsipe na papayag ang batang Lamprobe kung sapat ang babayaran niya kaya wala umano itong dahilan para tumanggi. Kung sakali mang tanggihan ito ni Seika ay mapipilitan siyang i-abolish ang slavery sa kanyang bansa at pilitin ang batang Lamprobe na bilhin ng prinsipe ang kalayaan ng batang babae. Sinabi pa nito na narinig niya ang pinag-usapan nilang dalawa kasama ang kanyang assistant na elf, at hindi niya rin nauunawaan kung ano ang nakakatakot kay Seika katulad ng sinabi ng kanyang assistant, pero hindi niya hahayaang maiwan ang batang babae sa delikadong master. Sa huli ay ayaw pa rin ni Eva na maging malaya kasi ayaw niyang mapahiwalay kay Seika at sinabing malaya siya sa gusto niyang piliin. Nagsalita ang kasama ng prinsipe na handa na ang mga papeles at tanging thumbprint na lamang ni Eva ang kulang para matapos na ang deal. Dahil sa ayaw pumayag ng batang babae ay nagsuggest ang lalaki na gagamitan ng puwersa kung kinakailangan para ma-approve lang ang deal. Humingi ng pasensya ang prinsipe kay Eva at inutusan ng guard na hawakan siya.
Ginamit ni Eva ang kanyang magic ngunit pinigilan ito ng elf dahil nasa loob ito ng kanyang barrier kaya hindi niya magamit ang kanyang spirit. Puwersahan nitong ginamitan ng wind magic si Eva para masugatan at magamit ang dugo sa pag-seal ng deal. Nang susubukan na sana ng elf na ilagay ang thumbprint ni Eva gamit ang dugo ay dumating ang dragon at binasag ang barrier na nilagay niya. Gulat na gulat ang apat nang makita si Seika na sakay ng dragon. Sinabi ni Seika na kailangan niya ng isang tao na gumagamit ng fire magic para makatulong na mainitan ang itlog. Masayang masaya si Eva nang siya ang pinili ni Seika dahil nakakagamit nga ito ng fire magic. Bago umalis ay nanghingi ng pasensya si Eva na sasama siya kay Seika dahil mahal niya umano ito. Napahanga na naman ni Seika si Eva dahil hindi nito akalaing makakasakay siya sa isang dragon at kasunod nito ay nagpasalamat ang batang babae dahil dumating si Seika ng kinakailangan niya. Wala namang kaalam-alam ang batang lamprobe kaya tinanong niya kung ano ang ginawa niya na masayang sinagot na lamang ni Eva na wala. Ilang sandali lamang at nakarating na sila sa kinaroroonan ng itlog nang biglang inatake sila ng summoner na si Zek gamit ang kanyang love tiger ngunit napigilan ito ni Seika. Nag-assume si Seika na ang habol lamang nito ay ang itlog na hindi naman itinanggi ng summoner. Dahil isang lava ang tiger ay natunaw ang ginawang cage ni Seika kaya inutusan na naman ni Zek na sugurin ang mga bata. Bigla na lamang nag-cast si Eva ng napakalakas na water magic at maging si Seika ay nagulat rin. Nabigla ang summoner sa magic na ginamit ng batang babae at tinanong kung kalahi nito ang mga elf. Hindi maipaliwanag ng summoner ang nasaksihan niya nang binura ni Seika ang kanyang pinakamamahal na lava tiger gamit ang kanyang white inferno art. Dahil sa kanyang nasaksihan ay tinanong niya si Seika kung ano ba talaga ito na sinagot niya, na siya ang pinakamalakas na salamangkero sa buong mundo. Sumali na rin ang dragon kaya nagsitakbuhan ang kasamahan ng summoner ngunit ginamitan ito ni Seika ng vine art para hindi makatakas. Papalagpasan na ang summoner at may sinabi pa na kung ano-ano, pero sinunog lang ni Eva ang grimoire ng mayabang. Dahil sa ginawang ito ni Eva ay masaya si Seika at sinabing hindi siya nagkamaling isama ang babae na pinuri pa na gumagaling na ito sa paggamit ng water magic. Sa office ng prinsipe ay hindi ito makapaniwala na niloko lamang siya ng inupahan niyang mga tao kaya pinakulong niya ito. Sumunod na hiningi ng prinsipe ang report ng batang lamprobe na kaagad naman binigay ang kanyang mga nalaman kung bakit kumilos ng kakaiba ang dragon. Sinimulan niyang sabihin na kumilos ng kakaiba ang dragon dahil meron itong anak, at ang paliwanag niya naman sa prinsipe kung bakit siya tinanggap ng dragon ay dahil tinulungan niya ito at sinabing ang alamat ng royal family na siyang nagpapisa sa itlog ng dragon ay totoo. Para sa dragon, tao ang mga magulang nito at gayon din sa kanyang mga anak na dahilan kung bakit nito pinanatiling ligtas ang mga tao sa kapital sa loob ng maraming siglo. Nakiusap si Seika na suklian ng prinsipe ang kabaitan ng dragon at kung tutulungan nitong mapisa ang kanyang itlog ay muli nitong titingnan na ang mga tao sa Proto-Asta ay kanyang pamilya. Tinanggihan naman ng prinsipe ang mga options na binigay ni Seika at sinabing hindi masisiyahan ang Imperial Council kapag hindi agad nakagawa ng isang mabilis na solusyon at nakiusap ang prinsipe na patayin ni Seika ang dragon para sa kanya. Hindi pa natapos ang prinsipe at sinabi pa nito na lasunin niya na lamang ito kaya naguluhan si Seika. Nagalit ang prinsipe at sinabi na hindi nito maiintindihan dahil bilang unang prinsipe ay kailangan itong patunayan ang kanyang sarili. Dito malalaman kung pwede itong maging hari kung maayos niya ang problemang kinakaharap ng kanyang bansa. Tinanggihan ni Seika ang pakiusap ng prinsipe kaya inutusan nito ang kanyang mga gwardya na hulihin si Seika sa rasong naghinala ito ng paggamit ng mahika para maging dahilan upang mag-iba ang ikinikilos ng dragon. Sumunod niya namang sinabihan si Eva na malaya na ito ngayon at hindi na umano nito kailangang sundin ang kanyang suspicious na master. Bibigyan niya rin ng Estelian citizenship si Eva if ever na sumama ito sa kanya na ikinagulat ni Seika nang marinig niya. Habang pinipilit ng prinsipe ang batang babae ay nagalit na si Seika at tinapik nito ang kamay ng prinsipe dahil napansin ng batang lamprobe na si Eva lamang ang habol nito at sa tingin niya ay wala itong pakialam sa mga tao, na sinabihan ni Seika na masyado pa itong bata dahil ang habol lamang nito ay tagumpay kaya pasigaw na sinabing hindi niya ibibigay si Eva sa kanya kasi hindi niya ito deserve. Huli nang nalaman ni Seika na masyado na pala itong nagalit. Tumawa na lamang ang elf na babae at sinabi sa mga gwardya na ibaba na ang mga sandata at pakinggan na lamang ang desisyon ng batang babae. Nagsalita na si Eva at tinanggihan ang prinsipe. Ang desisyon ni Eva ay bumalik ng academy kasama si Seika at kahit anuman ang mangyari ay wala talaga itong balak na pumasok sa harem ng kaharian. Sinabi ng elf sa prinsipe na tinanggihan na ito at humingi ng paumanhin at nagpasalamat sa batang lamprobe patungkol sa pag-ayos ng problema sa dragon.
Nakiusap din ito kay Seika na kalimutan na lamang ang mga sinabi ng prinsipe na wala namang problema sa bida. Matapos ay nag-usap si Effa at ang elf, tinanong nito kung mahal nito ang batang lalaki. Walang pag-alinlangan naman sinagot ito ni Effa na oo. Pagkatapos ay binigyan ng elf si Effa ng spirits nito at sinabing ang mga light spirit ay medyo bihira lamang at kaya ring manggamot. Nagsalita pa ang elf na naalala nito ang elf princess na mula sa mga lumang kwentong bayan kapag tinitingnan ang batang babae. Kahit na kaibigan umano nito ang hero ay naaawa ito sa hari ng mga demonyo kaya sa tingin ng elf ay makakarating kay Seika ang nararamdaman ng batang babae. Sa loob ng karwahe pauwi ay tinanong ni Seika si Effa patungkol sa paggamit niya ng spirit magic nang dahil ay descendant pala ito ng elves na sinagot naman ni Effa na oo pero wala siyang idea, kaya naisip niya na baka may nalalaman ang nanay niya. Nagsalita naman si Seika na natutuwa ito dahil tinanggihan ni Effa ang loser na prinsipe at tinanong kay Effa kung anong klaseng tao ang kanyang papakasalan. Sumagot si Effa na wala itong pakialam kung may title man ito basta ang gusto niya ay mas matalino sa kanya, malakas, mabait at medyo loner. Hindi pa rin talaga nakakaramdam si Seika na nasa kanya na ang lahat ng katangiang sinabi ni Effa. Napakamanhid mo sir. Sa isang eksena ay may pinapanood ang isang demonyo gamit ang hindi ordinaryong mata ang kanyang mga kasamahan na dinudurog ang mga goblins na isa lang palang trap na ginawa ng isang tao. Nagsalita ang leader na sinabi niyang hindi niya ito papatayin kapag nakipagtulungan ito sa kanila. Pero dahil umano sa pinatay ng grupo nito ang mga villager ay hindi naniwala ang tao sa kanya. Ilang sandali lamang ay dumating na ang Elder Cyclops na tinawag ng tao ngunit hinarap ito ng leader ng mga demonyo at binaysik lang ang malaking halimaw. Matapos matalo ang Cyclops ay pinuri siya ng kanyang mga kasamahan at sinabing isa itong Devil God, kaya flawless ang swordsmanship nito at higit pa sa lahat ay nakikita umano nito ang lahat gamit ang kanyang mata. Sa huli ay pumayag ang sinabi nilang Devil God na paghatian nilang kainin ng tao. Nagkaroon man ng ilang problema tulad ng inaasahan ay tatapusin niya pa rin ang misyon na patayin ang hero kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay na bahagya naman naramdaman ni Seika ang kanilang presensya.